Imbis na kumita, nalulugi raw ang GSIS dahil sa ilang pinasok nitong bad investment. Dapat daw itong imbestigahan ng Kamara ayon sa Makabayan Block. Narito ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. Nais ng Makabayan Block na imbestigahan ang umano'y bad investment na pinasok ng mga opisyal ng Government Service Insurance System o GSIS. Ito'y matapos ihain ng grupo ang House Resolution No. 415 na humihiling sa liderato ng Kamara na pagpaliwanagin ng GSIS Board of Trustees dahil sa bad investment na humantong sa pagkalugi raw ng ahensya ng 8.8 billion pesos. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na pangunahing may akda ng resolusyon, nakababahala ang desisyon ng GSIS Board of Trustees sa mga ipinapasok na investment dahil sa halip na kumita ay humantong sa pagkalugi. Ayon kay Tino, nasa balag ng alanganin ng sitwasyon at kapakanan ng tinatayang 2.6 milyon na mga government workers dahil hindi naiingatan ng tama ang stability at integrity ng pondo na ipinagkatiwala ng mga miyembro ng GSIS. Nais din ng Makabayan Block na ipalawanag ng pamunuan ng GSIS ang naluging 1 billion pesos na itinaya ng ahensya sa online gambling at hindi pagbibigay ng cash dividend sa mga miyembro mula pa noong 2019. Nananawagan tayo ng investigasyon dahil yan ang pangunahing trabaho ng GSIS, pangalagaan at palaguin ang pondo para sa kanyang mga miyembro. Noong July 11, 2025, pinatawan ng Office of the Ombudsman ng 6 na buwang pagkakasuspindi si GSIS President Jose Arnulfo Veloso kasama ang mga Executive Vice Presidents ng ahensya na sina Michael Praxedes, Jason Teng, Aaron Samuel Chan at Mary Abigail Francisco dahil sa kasong grave misconduct, gross neglect of duty at violation of reasonable office rules and regulations kaugnay ng pagkalugi ng ahensya dahil sa mga ipinasok na bad investment. Para sa agenda, Mavic Trinidad, Abante.